John Real Casimero versus Kyonosuke Kameda, Clash of Pride and Power. Makaboxing, mainit na naman ang bakbakan. John Real Cuadro Alas. Casimero muling magbabalik sa ring para harapin ang Japanese rising star na si Kyonosuke Kameda. Isang laban ng experience kontra youth, explosiveness kontra disiplina at pride ng Pilipinas laban sa puso ng Japan. Bago natin simulan, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe. Malaking tulong yan sa ating boxing community. Salamat sa patuloy niyong suporta, mga idol. Matagal-tagal na rin mula noong huling makitang lumaban si Casimero sa malaking entablado. At ngayon parang bagong simula. Para bang bawat suntok niya, may kasamang mensahe, hindi pa ako tapos. Si Casimero, kilala sa kanyang fearless attitude. Walang inuurungan, walang takot kahit kanino. Dating world champion sa tatlong division, flyweight, super flyweight at bantamweight. Pero nitong mga huling taon, medyo nawala sa spotlight dahil sa ilang offering issues at promotional problems. Pero alam nyo mga kaboxing, ang mga tunay na mandirigma, kahit ilang beses madapa, babangon at babangon. At ngayon, gusto niyang patunayan na kaya pa niyang makipagsabayan sa mga batang gutom sa tagumpay. Sa kabilang banda, si Kyonosuke Kameda, mula sa kilalang pamilya ng mga boksingerong Kameda sa Japan. Young, disciplined, and technically sound. Hindi flashy pero sobrang efficient. Iba talaga mga Japanese fighter. Tahimik pero deadly. Disiplina sa ensayo, focus sa fundamentals, at may tibay ng loob hanggang huli. Kung tutuusin, mahirap kalabanin ang isang fighter na walang ego kasi yun ang mga kalmadong pumapatay sa loob ng ring. Kung pag-uusapan natin ang estilo, sobrang contrast ng dalawa. Si Casimero, explosive, mahilig sa unpredictable angles at big shots. Kadalasan, hindi textbook ang galaw niya, pero effective kasi instinctive. Pag sumabay ka sa giyera, tapos ka. Si Kameda naman, more on classic Japanese style, tight guard, quick jab, timing-based counters. Di siya basta pumapasok ng walang plano at may disiplina sa footwork. Sa conditioning advantage kay Kameda, bata, fresher legs. Pero sa power at experience, walang duda kay Casimero yan. Punch strengths. Explosiveness power in both hands, experience sa world-level opponents, natural fighting instinct. Weaknesses, sometimes careless, nakikipagsabayan kahit di kailangan, overconfident minsan, lalo na pag nadadala ng crowd energy. Kameda's strengths, technical discipline, speed and precision, great stamina and composure. Weaknesses, limited experience sa elite-level opponents, medyo kulang pa sa defensive reaction kapag pressured ng power puncher. So basically, mga kaboxing, it's going to be a fight between controlled aggression versus calculated patience. Balikan natin sandali ang journey ni Casimero. Nagsimula sa maliit literally and figuratively. Minimum weight, hanggang umakyat sa flyweight, super flyweight at bantamweight. Tatlong division world champion, isang bihirang accomplishment para sa Pinoy fighter. Naalala niyo pa ba yung laban niya kay Zolani Tete? Walang naniniwala sa kanya noon, pero boom! Second round stoppage. Yun ang nagpabalik sa pangalan ni Casimero sa global stage. At sino makakalimot sa rivalry niya kay Naoya Inoue? Yung mga callouts, trash talk at hype kahit hindi natuloy naging bahagi na ng boxing history yan. Ngayon itong laban kontra Kameda, parang redemption arc. Hindi lang laban, kundi test kung may apoy pa si Cuadro Alas. Ngayon naman, si Kyonosuke Kameda. Bata pa, pero lumaki sa isang pamilya na puro boksingero. Tatlong uncle niya world champions, kaya bawat sparring parang totoong laban. Ibang klaseng environment yun. Kaya hindi mo pwedeng sabihing inexperienced siya. Ang style niya, simply pero efficient. Tama ang jab, maingat sa depensa, at may disiplina sa teaming. Tahimik pero deadly, classic Japanese warrior. Sabi ng isang Japanese boxing analyst, he doesn't waste movement. Every step, every jab has a purpose. Kaya kung hindi prepared si Casimero, madali siyang mapapagod kakahabol. Kung titingnan mo sa papel, clash ito ng dalawang mundo. Casimero, chaos. Kameda, control.
Si Casimero parang wildfire, unpredictable, intense, explosive. Si Kameda naman parang tubig, steady, cold, pero kayang patayin ng apoy kung marunong maghintay ng timing. Pero tandaan nyo mga idol minsan, instinct beats technique. At yan ang bread and butter ni Casimero. Yung instinct na kahit saan mo siya dalhin, lalaban. Yan ang hindi kayang gayahin ng kahit anong training. Kung sa numbers tayo titingin, age, advantage kay Kameda. Experience, Casimero, walang duda. Power, Casimero. Stamina, Kameda. Ring IQ, close fight. So ano dapat ang game plan? Para kay Casimero, fast start. Huwag hayaan makabuo ng rhythm si Kameda. Attack the body, break the guard, create chaos. Kay Kameda naman, patience. Jab, jab, counter. Let Casimero make mistakes, then capitalize. Maraming fans ang hati dito. May mga nagsasabi tapos na si Casimero, puro ingay na lang. Pero kung kilala mo siya, alam mong galing sa hirap yang tao. At ang mga galing sa hirap, may apoy na hindi basta-basta nauubos. Si Kameda naman, symbol ng next generation. Tahimik, disiplina, walang drama. Pero minsan kailangan mo rin ng apoy, yung gutom na dala ni Casimero. Pag nagsimula na ang laban, expect fireworks, expect momentum swings, expect drama. Because both fighters are fighting for something bigger than titles. They're fighting for pride. Casimero fights for redemption. Kameda fights for legacy. Kung ako mag-analyze ng game plan, Casimero needs explosiveness early. He must disrupt Kameda's rhythm. Feints, body shots, awkward angles, yan ang susi. Kameda, on the other hand, needs to remain calm. Control distance, jab smart, frustrate Casimero. Pag nagmamadali si Casimero, vulnerable siya sa straight counters. If this fight goes the distance, must favor kay Kameda. Pero kung may early fireworks, Casimero by knockout. Mga kaboxing, pag pinagtagpo mo ang experience ni Casimero at ang teaming ni Kameda, isang bagay ang sigurado, magiging classic to. If Casimero comes in focused, conditioned, at hindi nagpapa-overheat, he can end this fight within 6 rounds. Pero kung ma-survive ni Kameda ang unang kalahati, may chance siyang makuha ang decision. Pero sa totoo lang, experience and unpredictability ni Casimero could still make the difference. Mas may killer instinct, mas sanay sa big stage, at may natural swagger na hindi kayang gayahin ng iba. Kaya prediction ko, Casimero by TKO sa round 6 to 8 kung maayos ang kondisyon at focus niya. Pero kahit anong mangyari, siguradong bakbakan to. Dalawang fighter na may puso, may pride, at parehong gustong patunayan na deserve nila ang spotlight. Sino sa tingin niyo ang mananalo mga kaboxing? Si Cuadro Alas ba o ang disciplined Japanese warrior na si Kameda? Comment down below. Gusto naming marinig ang predictions nyo. At syempre, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe. Malaking tulong yan sa ating boxing content community. Salamat sa suporta, mga idol, at gaya ng lagi nating sinasabi. Sa boxing, walang sigurado. Basta may puso, may laban. Mabuhay ang Pinoy boxing at hanggang sa susunod na laban, peace out mga kaboxing.